Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung anong kung naka-resonate sa inyo. Thank you. So, first message ninyo ay Earth Guide. Ayan. Your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. Ayan. So, siguro, no? Ang iba din sa inyo, we have different ways of expressing love, 'di ba? Sa mundo, sa mga tao sa paligid natin. And maaring isa sa mga paraan ninyo ay ang pagtulong, no? Pagtulong in any way, shape or form. At siguro you've been very compassionate din, Pisces, since you are a water sign. Kaya madalas kayong siguro tumutulong sa mga tao, 'di ba? Sa kung ano man ang kaya ninyong gawin. And maaaring na-experience na ninyo 'yan na may nakapagsabi na sa inyo na thank you Pisces for being my earth angel because you've been there for me, 'di ba? To guide me, to help me in any way, shape or form. Yung gano'n, no? Kaya napaka ganda. So we have magnificence, you are amazing. Dahil napakagandang reminder ito para sa inyo. You are amazing, you are magnificent and unique. But most importantly, you are enough. Okay? Very strong statement ito para sa iyo. Kasi baka nagdududa ka sa inyong sarili. Baka minsan, 'di ba, iniisip mo or kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Yung estado ng buhay mo, maaring kinukumpara mo sa iba. Kaya eto, paalala ito sa inyo na you are good enough, just like other people. Kaya wag mong maliitin ang inyong sarili, wag mong maliitin ang inyong, wag mong maliitin yung inyong kakayanan, no? Yung inyong mga talents, yung inyong mga gifts, no? Wag mong maliitin ito. Alright? Kasi, yan na yan, no? Yan ay, um, meron kang mga talento, may mga skills, may gifts ka na yun ang gagamitin mo para ma-carry out mo kung ano yung inyong purpose sa buhay, ano yung mission mo, ma-carry out mo kung ano yung mga dreams mo, yung mga ganon. Wag mo titignan, no, kung ano ang naging accomplishment ng iba. At ikukumpara sa'yo. Kasi iba-iba tayo ng path na dinadaanan. Iba-iba tayo ng timing, 'di ba? Kaya hindi po pwedeng ikukumpara natin yung iba sa atin. Okay? Kasi kanya-kanya tayo ng tayo ng timing. Alright? At pwede rin natitignan mo yung success ng iba and use them to motivate you, to inspire you, 'di ba? Na magsikap ka din, na magtiyaga ka din, na mag-persevere ka din, 'di ba? Kasi pero kung titignan mo 'yon as in a different way, no, baka masaktan ka lang. Baka mas lalong maliitin ang sarili mo. Which is, I feel like, ang iba, ganun ang nangyayari. Kaya kayo may message na ganito. Okay? So, trust, no? Trust in yourself. Okay? Trust in yourself. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kasi kung kaya ng iba na magtagumpay, kaya mo din. No? Not necessarily na kung anong pinagtagumpayan niya, ganoon din ang tagumpay mo. Kasi nga, iba-iba din tayo ng kagustuhan sa buhay. 'Di ba? But definitely, no, in whatever it is also na larangan ng buhay na iyong pinagsisikapan, mapagtatagumpayan mo din yan, no? Time will come, no? Time will come na mangyayari din yung swerte sa buhay mo. So, you just need to be patient, okay? And work on it. So, being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. So, you are going to create something new in your life. You are going to create something beautiful in your life sa ngayon, no? At maaari na kung ano man ito, gagamitin mo dito yung inyong talents, yung inyong skills and your spiritual gifts, no? To create, 'di ba? Something beautiful in your life. So, maaaring magsisimula ka dito ng bagong ganap, 'di ba? Na maaaring gagamitin mo yung inyong mga creative talents, mga creative prowess ninyo, yung gano'n, no? So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa yung mga messages dito ni Pisces. We have Four of Pentacles. Ayan. So, si Four of Pentacles, ano ito this is about managing your money wisely.
no? Managing your money wisely, financial discipline, at tsaka, ang iba siguro sa inyo, this is a reminder para sa inyo, no? To start saving money. Alright? Baka hindi kayo nag-iipon, hindi ninyo naiisip yun, no? So, pwedeng ganun. So, this is a reminder para sa iyo, no? Now is the time for you to save money. Alright? At saka, i-manage ninyo ng mas maayos ang inyong kaperahan. Alright? So, what else? We have the two of swords. So, this is decision making na kailangan mong gawin. Okay? There is an important decision that you need to make sa ngayon. At baka nahihirapan kayo na pagdesisyonan nito. Kaya parang ngayon, parang ayaw mo muna. No? Parang you're crossing your arms crossing your swords kasi ayaw mo muna mag-isip. Baka ikaw ay napapagod sa kakaisip. Kaya ayaw mo muna tong gawin. Pwedeng ganon. So, but when you are ready, make sure na sa pagdedesisyon ninyo kung ano man ito, pag-isipan ninyong mabuti, use both sides of your brain. Yung logical side of your brain at saka yung intuitive mind ninyo, make sure na balansehin ninyo yung decision para hindi kayo magkamali or hindi kayo magsisi. Okay? So, we have King of Wands. King of Wands is a very influential people or influential person. So, baka kayo ito. No? Maybe you're going to embody the energy of Queen of Wands ngayon. Isa siyang leader, diba? He has a leadership quality in him. Very magnetic. Very charismatic din ang datingan, no, ni King of Wands. Kaya maraming tao na-attract sa kanya, Ano siya, very charismatic, no. Maraming humahanga sa kanya, maraming naniniwala sa kanya, marami siya nai-impluwensyahan in a beautiful way. Maaring ganun ngayon ang mga tao sa paligid ninyo, na towards you. Pwede rin ang iba sa inyo dito is going to be promoted, no, sa leadership role. Baka kayo ay mapupunta, may lalagay pa lang sa isang posisyon mataas, no, sa inyong pinagtatrabahuan. So, good luck sa iyo and congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste.